Ah! Carlo? Bakit ikaw? Walang hiya ka. Sinundan mo ako dito? Gusto mong manghingi? Isang delivery boy na naghahangad ng di kayang abutin. Hana, huwag kang magalit. Para sa kanya. Magkano ba katawan mo? Isang gulong lang ni Patrick habang buhay kang magde-deliver. Basura sa basura. Normal lang. Bakit walang damit? Hindi Baka. nakakakita ako ng loob? Hannah? Kung di mo kayang bilhin, huwag kang magpanggap. Carlo, huwag kang ganyan. Ito regalo ni Patrick, worth 300,000 pesos. Malas talaga makita ka. Patrick, alis na tayo. Ikaw! May kakayahan na akong makakita ng loob. Sa oras na kumita ako, gagawin ko kayong Lumuhod sa harap ko. tingnan natin kung sino ang basura. Isa pang batang walang alam. Kailangan magbukas na... Paring Carlo, anong gusto mo? Ang lahat dito ay mga hiyas galing sa probinsya. 100% totoo! Boss, magkano itong barya? Magaling ka. Itong barya, 5,000. Kung 5, bigan kita 4,500. Boss, halatang modernong peke ito. Akala mo ako tanga? Dayain mo na lang ang hindi marunong. Hey! Huwag kang umalis, paring Carlo. Kahit hindi totoo, imitasyon pa rin ito. May koleksyon value. Kung seryoso ka, 1,000. 100 lang pera ko, naglibot lang ako. Kung ayaw, uuwi na ako. O sige, sige. Para maging kaibigan, pumili ka na lang. Itong to. Sige. Bumili ako ng marami sa 10 piso. Malaking kita. Salamat, boss. Parang Carlo, balik ka ha. Pareng Carlo, bata pa lang, magaling ka na. Itong barya, pwede ko bang bilhin? Batang ito, magaling din sa pagpili. Paano kung bilhin ko itong barya? Boss Tony in Kayamanan Antiques. Masuwerteng bata ito. Magandang presyo, ibebenta ko. Pwede ko bang hawakan? Tama ang hula ko. Barya ng panahon ng Kastila. Maganda ang kalidad. 30,000? Paano? 100? Naging 3,000? Deal! Natalo ako ng 3,000. Paano niyo nahanap sa mga di ko makilalang peking barya ang tunay na barya? Ako si Antonio de la Cruz. Ang Kayamanan Antiques ko ay nasa harap. Kung may magandang bagay ka, bisitahin mo ako. Carlo, parang ikaw nga. Di ba ikaw ay walang pambili ng pagkain? Bakit nandito ka pa? Anong laman ng kahon mo? Antikontas na ng tsa ito. Binili ko ng 100,000. Alam ko, may tindahan kayo ng antigong gamit. Ngayon, mali ang hula mo. Ano? Impossible!
Bili ko to sa Elegant Finds Gallery. Hindi sa mga basura na to. Impossible na fake to. Tama nga, maganda pero babo. Ikaw! Walang kwenta ang sinasabi mo! Pinapansin lang kita dahil kaklase tayo at nagbabala lang. Pakinggan mo ha, ang mga tindahan na to, puro fake! Parang ako lang ang nag-aalala. Umalis ka. Sinabi ko na, puro fake to. Na-break ka ba kay Hana at na yon nag-iisip ka ng husto? Bunso, magkano ang bote na to? Itong bote? Ang bote na to? Sa totoo lang, ang kinang nito, parang galing lang sa hurno noong isang linggo. Kung gutom ka na, hindi kita papautangin. Nagbabantay lang ako dito kay Tatay Reyes. Tama si ate. Ang mga bote ay kopya lang ng Gintong Bayan. 1,000 isa. Ano? Isang fake? 1,000? Nagnanakaw ka ba? Ate, kahit hindi to totoo, pero handcrafted, may gastos din po. Okay na. Sa tingin ko, maganda tong bote. Bibilihin ko para sa display. Bunso, pwede pa bang tawa? Kung seryoso kang bilhin, 500 na lang. Okay. Carlo, baliw ka na? Ang baon mo sa buwan 1,000 lang. 500 para sa basura? Sa susunod na kalahati, magugutom ka na. Kung magugutom ako, kakain ako sa inyo. Payat na payat siya, pero may laman. Lumayo ka sa akin. Ano ibig mong sabihin? Ang kulit ko ba talaga? Halika. Ang sama ni Carlo, bulag. Wala siyang ibang iniisip kundi si Hana. Nagkuha na. Bunso, tingin ko, bakit tong kahon sa bote? Pwede, mo na nang ibigay? Sige, ang kahon na to, para talaga sa bote na to. Here you go. Salamat. Binili lang yung basura. Masaya pa tulad ng baliw. Tatay, Pareng Carlo, nakita na naman kita. Bakit? Nakahanap ka na naman ng maganda? tatay, kilala niya siya. Siyempre, magaling siyang pumili. Expert siya dito. Ha? Hindi pwede. Kaklase ko lang siya sa kolehiyo. Mahihirap lang siya. Bakit hindi ko alam na marunong siya dito? Boss Tony, pakicheck naman po. Ang kulay at texture, antikong palayok ng Gintong Bayan. Orihinal na gawa? Tatay, sigurado ka ba? Binili niya lang ito ng 500. Sigurado, pareng Carlo. Kukunin ko itong bote. Paano kung 500,000? 500,000? Totoo bang si Carlo mahusay sa mga antigong gamit? Walang rush. Tingnan niyo po itong kahon. Tungara ito. Ang ganda ng pag-ukit nito. Sa pinaka 300,000, Faye, sinabi mo binili ni pareng Carlo ang mga ito ng 500 lang? Ang galing ng mata mo. Sinong yung guro? Ang karaniwang tao ay hindi magkakaroon ng ganoong mata. Joke lang po, Boss Tony. Nung bata pa ako, mahilig manood ng mga palabas tungkol sa mga antigong gamit. Pareng Carlo, humbel ka. Ganito, itong dalawa, bibigyan kita ng 100,000. Ilagay mo sa akin? Tatay! Nai-transfer ko na ang pera. Sige, puntusat milyon sa isang araw. Yaman na! Tatay, tingnan mo itong isa. Ikaw kasi, mas maganda na matuto kay Carlo. Imitasyon lang ito. Ang galing niya pala. Hello? Manong Jojo? Yung nabebenta ng vase? Nandito na siya? Okay, pupunta na ako.
Faye, may lakad lang si tatay. Ikaw munang magbantay. Okay. Wait! Bakit ka umiiwas? Takot ka ba sa akin? Hindi ako umiiwas. Carlo, kailan ka natuto magpahalaga ng hiyas? Mahusay kang magtago. Sabihin mo, ano pang itinatago mo sa akin? Sa totoo lang, hindi ko sinadya na itago sa'yo. Carlo, sa tingin ko, mabait kang tao. Madaling ka din. Ang problema, pangit ang taste mo. Puriin mo na lang ako. Bakit kailangan manakit? Carlo, huwag mo nang sintaw si Hana, ha? Mahalin mo na lang ako. Seryoso ka? Huwag kang umiti. Tanong ko, sino ang mas maganda? Ako o Hana? Bitawan mo ako! Bitawan mo, sasabihin ko. Hindi kita bitawan. Sabihin mo! Ikaw ang pinakamaganda. Ikaw ang pinakamaganda sa buong mundo. Hana, ay hindi kasing ganda mo. Halikan mo ako. Walang hiya ka. Sinabi ko lang, hinalikan mo agad. Walang hiya. Sinabi kong halikan, halikan mo! Walang hiya! Hindi ba ikaw ang nagpahalik? Ang hiya ko naman. Ang mukha ng babaeng to, biglang nagbago. Yung sabi ni tatay, magsasara na ang tindahan. Umalis ka na. Walang hiya. Carlo, pumunta ka rito. Ipakilala kita. Siya ang may-ari ng tindahan ng bato. Si Boss Melissa. Bunso, pogi mo. Sabihin mo lang sa ate kung aling bato ang gusto mo. Bibigyan kita ng discount. Ang may-ari, napakaganda. Salamat na lang, Ate Melissa. Boss Melissa, huwag kang maloko niya. Ang batang to hirap magkain sa hirap. Saan niya kukuha ng pera para bumili ng bato? Tama, Boss Melissa. Di mo alam? Ang batang to. Simplang, palaging sinusuyo ang girlfriend ko. Patrick, wala akong pakialam sa inyong nakaraan, ngunit si Pereng Carlo ay imbitadong espertong paghuhula ng hiyas. Espertong paghuhula? Siya? Ang nakakatawa. Boss Tony, hindi ka ba kanya tinulungan para lokohin si Boss Melissa? Sabi mo ako ay manloloko. Okay, maglaro tayo. Magbukas ng bato. Magbukas ng bato. Ang negosyo ng pamilya ni Patrick ay alahas at jade. May lakas ka bang labanan siya? Walang utak. Magandang ideya. Sige, maglaro tayo. Pumili ng bato bawat isa. Ang mas mahal na bato ang panalo. Ang talo ay lumuhod at sumaludo 10 beses. Siya katawagin akong lolo 3 beses. Malilit ang pusta. Walang thrill. Dagdagan ng 1,000,000. Pusta sa bato! Halika! Tingnan natin. Tingnan natin! 1,000,000? Kaya mo bang ilabas yan? Wala kang pakialam dyan. Sana lang hindi ka mag-back out. Paring Carlo, noon pa, naglaro ka na ba ng pusta sa bato? Hindi pa. Paano ka pa nagpusta ng malaki? Walang problema. Magtiwala ka. Hiwan na. Ang batong ito, matibay ang balat, malinaw ang uket. Magandang bato. Sigurado may jade. Magaling din pumili si Patrick.
May Jade! It's Lantian Jade! Maganda. Ang batong ito, mga 30 milyon ang halaga. Boy, talo ka na. Anong hurry? Maestro, hiwaan mo na rin ang akin. Ang batong ito matagal lang nandito. Sigurado ka bang pipiliin mo? Ang bato, parang ordinaryong bato lang. Pareng Carlo, palitan mo na lang. Itong bato ang gusto ko. To, ang tubig, ang kulay, emerald ng hari, emerald ng hari na Jade. Patrick, siya, nakuha niya ang emerald ng hari? Impossible! Hindi pwede to! Tama, toy emerald ng hari. Sa aking tindahan, matagal nang walang ganyan. Boss Melissa. Hindi ba kayo magkakasabwa? Para dayain ako? Patrick, ang negosyo ko laging patas. Mag-ingat sa salita. Patrick, kalmahan mo. Emerald and Hari, 2 million! 2 million? Tuway emerald ng hari! 5 million! Sa akin na to! Maestro, Paki, putulin ulit. Pareng Carlo kung ikat mo ito, takot ko na masira ang Jade. Sigurado ka? Carlo, huwag. Basta-basta mag-cut. Kung ikat mo ito, 500 milyon ay mawawala na. Carlo, tama si Boss Tony. Sigurado ka? Totoo nga, delivery boy lang. Boss, Melissa, bakit ka nagsasalita? Hayaan mong cut! Filing ko ito. Cut. Ang resulta, ako ang mananagot. Patrick, kung masira niya ito, tayo ang mananalo, di ba? Siya'y naghahanap ng kamatayan! To, malaking emerald ng hari. Walang bahid ng depekto. Bunso ako ay bibigay ng 1 bilyon. Bigyan mo ako ng batong ito. Paano? 1 bilyon? Balib ka na, Boss Melissa. Patrick, ang batong ito, sa kulay, transparency, sulit na sulit. Panalo ako sa 1 bilyon. Since Abe Melissa said so, this stone is naturally Abe Melissa's. Bunso, mahal ka talaga ni ate. Patrick, sundin ang taya. Dapat ka bang lumuhod na yon? Tawagin akong Lolo. Sino ka ba? Ako, ang tagapagmana ng Sai Holdings. Ikaw na delivery boy, lumuhod? Impossible! Carlo, huwag kang magyabang. Swerte lang naman nagbukas ng bato. Akala mo kung sino? Kung matigas ang buto mo, wala akong problema kung ipapaluhod kita. Lolo? Lolo? Lolo! Nandito si Lolo. Good boy! Next time you see me, just walk away. Bunso, may sasabihin ako sa iyo. Gusto niya akong akitin? Kung ganoon, tanggapin ko o hindi? Pumunta ka na. Tinatawag ka ni Boss Melissa. Siguro may magandang balita. Takot ka ba? Na-transfer na ang pera. Nakatanggap ka ng 100 milyon. Bunso Carlo, natulungan mo ako makakuha ng hiyas na ito. Sabi mo, ano ang nararapat na gantimpala para sa'yo? Ha? Gantimpala? Ano ang gantimpala? Bunso Carlo, may girlfriend ka ba? Wala. Paano mo ako tingnan? Sabi nga, mas matanda, mas swerte. Wala.
4 na taon akong mas matanda. 4 na taon akong mas matanda. Mas maraming swerte. Ate Melissa, hindi ko naintindihan ang ibig mong sabihin. Parang ngayon lang tayo nagkita, di ba? First time natin magkita eh. Mas maganda nga. Gusto ko ang tipo mong mga batang lalaki. Trendy na ngayon ang mabilisang relasyon, di ba? O baka ayaw mo dito? Ate Melissa, mabuting tao ako. Walang ganyan. Hindi ako susuko kahit mayaman ka. Anong iniisip mo? May hinihingi lang ako sa'yo. Gusto ko sana, ikaw ang boyfriend ko. Ano? Ang laking gulat mo. Gusto ni ate na magpanggap kang boyfriend ko at samahan ako sa pambansang paligsahan ng hiyas ng pamilya. Go! Pambansang paligsahan ng hiyas? Gusto kong sa paligsahan. Talunin mo ang master ng Go. Pamilya Go may galit ba sa inyo? Walang galit, pero may utang. Ang negosyo ng Yulo ay umaasa sa master ng Go. Ayaw ng pamilya ko na ikasal ako sa anak ng anak na si Jeremy. Ngunit ayaw ko ikasal. Kaya sana sa paligsahan, talunin mo sila para makuha ko ang kontrol. Para sa akin, ano ang mapapala ko? Ano ang gusto mo? Sabi mo kay ate. Pagbibigyan ka ni ate? Wala na lang, ayaw. Bakit kabado? Joke lang. Bunso, kanina ay matapang ka. Nagtatago kang titingin? Bakit ngayon pwedeng titingin ka na? Ayaw mo pa? Hindi ako! Ate Melissa, huwag mo akong husgahan. Ang katawan? Perpekto. Seryoso na. Papayag ka ba o hindi? Sige, tara! Hindi ko hahayaan si Ate Melissa ikasal sa hindi niya mahal. Narinig ko yan? Halos ma-in-love na si ate. Ate Melissa, naghihintay pa si Tito Tony. Haalis na ako. Umalis na ako. Gutom na ako. Di ka talaga pupunta sa bahay ko? May sorpresa ko para sa'yo. Alis na ako! Ang cute niya. Parang bata. Nagnakaw? At isa pang, babae! Wait, Mali. Sa bahay ko to. Takot ako saan? Ikaw, haliparot! Tatawag ako ng pulis! Wait! Parang sa bahay ko to. Walang kwenta! Kahapon ko lang pinirma ng kontrata sa landlord. Carlo, kung di mo binayaran ng renta, itapon ko lahat ng gamit mo. Pasensya na. Maraming ginawa these days. Nakalimutan ko magbayad ng renta. Pasensya na. Mali ang aking pag-iisip. Walang problema. So, ano ngayon ang gagawin natin? May 2 kwarto naman dito. Baka mag-share tayo muna. Kapag nakahanap na ako ng bagong bahay, doon na ako lilipat. Sa pag-alis ko sa bahay, di ako nagdala ng pera. May siya, pwede mag-share sa renta. Sige, may 3 patakaran tayo. Magkatok ka sa banyo. Tsaka huwag pumasok sa kwarto ko. Tsaka, linisin ang bahay, isa-isa araw. Walang problema. Okay? Gutom ka? Hindi ako gutom. Salamat. Mabai ka pala. Madaling araw na. Kain ka na at matulog. Hello, Ate Melissa. Hello, Bunso Carlo. Ang pambansang paligsahan ng hiyas ay ngayong gabi. Naisan ko na ang address. Kailangan mo magpanggap na boyfriend ko. Huwag malate. Okay. Bunso Carlo, magpanggap ng maayos. Huwag mahuli. Huwag mag-alala. Magugustuhan mo?
Maligayang pagdating sa ginanap ng Pamilya Go na pambansang paligsahan ng hiyas. Ang lahat ng bruto na bato galing sa Pamilya Go. At May haring bato na ipapakita. May isang bahagi na pwede maglaro ng hiyas. Pero walang naglakas loob sa maestro Dennis Lee ng Pamilya Go. Huwag mag-alala. Ate Langit lang ang Pamilya Go, paniguradong mananalo tayo. Melissa, sino siya? Hindi mo makita? Ipakilala kita. Siya ang boyfriend ko, si Carlo. Melissa, walang kwenta ito. Kailan ka nagkaroon ng boyfriend? Tatay, anong panahon na ba? Pinapayagan ng pag-ibig ngayon? Wag na ang arranged marriage. Walang hindi nakakaalam na ikaw ang fiancé ko. May lakas ka pang magloko? Justin, hindi ako sumang-ayon at hindi ako ikakasal sa iyo. Hindi ako naniniwala. Si Carlo? Hindi mo ba siya hinila lang sa kalye para lokohin ako? Huwag kang magsalita ng walang basehan. Si Carlo ay hindi lang boyfriend ko, kundi isa ring maestro. Siya ang nakahanap ng emerald ng hari. Mas magaling siya kaysa sa maestro ninyo. Tito Yulo, ang negosyo ninyo sa pata-porsyento partner namin. Isipin mong mabuti. Dinala ko si Carlo dito para hamunin ang maestro ninyo, Professor Lee, at agawin ang kanyang titulo bilang unang maestro. Miss Melissa, hindi ako nagkamali. Hamunin mo si Professor Lee? Si Professor Lee sa Maynala walang naghahamon sa kanya. Nung nakaraang buwan, Nahanap niya ang Golden Violet Jade na 150 milyon. Sino ang gustong agawin ang aking titulo bilang unang maestro? Ako. Melissa, sigurado ka bang ipapusta ang supply ng bato ng Yulo na mananalo siya? Hiwala ako sa kanya. Justin, si Melissa, nagpadalos-dalos lang. Tito Yulo, ang laban na yon, kahit sino man ang matalo, ang Pamilya Go, hindi na magbibigay ng kahit isang bato. Melissa, wag padalos-dalos. Humingi ng paumanhin. Tatay, hindi ako padalos-dalos. Batang-bata ka pa. Hindi kita apiin. Pumili ka ng 2 bato. Ako, isa lang. Isang laban, tayo. Paring Carlo, bagamat nakakuha ka ng emerald ng Harimay, galing ka ngunit dekada nang naguhula si Professor Lee. Maraming karanasan. Sa tingin ko, mahihirapan kang talunin siya. Mananalo ba ako? Subukan natin. Ikaw, bata, may tapang ka. Ngunit hindi ko alam kung may galing ka. Pusta lang to, di ba? Gawin natin. Ako, isa lang. Kayong 2. Kung kayo matalo, wala na kayo dito at di na maghula. bakit iba sa sinabi mo? Wag kang mag-alala, ate. Paniguradong mananalo ako. So, kung natalo ka, Ano gusto mo? Whatever. Kung natalo ka, kuha ko ang isang kamay mo. Justin, huwag kang sumobra. Sumobra? Kamay lang naman. Kung natatakot siya, lumuhod at magsuyo, hindi pa huli. Huwag kang mag-alala, ate. Hindi ko gustong maging lumpo habang buhay. Mayababang na bata. tanggapin ko! Impulsive talaga. Isa laban 2. May tapang pangpusta. Carlo, tapos ka na. Simulan na natin. Bakit siya nagawa? Ako unang nakakita nito. Ang batong ito ay pag-aari ng Pamilya Go, ang hari ng bato ngayon, malaki ang tsansang may pinakamagandang jade. Nauna na siya. Pipili ako nito. Gusto ko yan. Chinong Ramos. Hindi po ito rose stone. Para lang po sa dekorasyon. Walang laman ito. Sheesh.
Carlo, sigurado ka ba? Ang dalawang raw stone niya ay parehong premium. Kahit gaano kaganda, hindi nito malalampasan. Ang bato na to, Melissa, nilagay mo ang buong yulo sa taong hindi makapag-iba ng rose stone at dekorasyon. Ang rose stone niya pag nilagay sa harap ng bahay, nakakabara lang. Oh, red flame jade! Ang bihira nitong uri. 8 na ang halaga. Maestro, patuloy lang. Wow! Aurora Green Jade! Premium! 3 bilyon! Hindi! 3 bilyon at 500 milyon! 5 bilyon ng halaga! Melissa, talo ka na! Walang rush. Ang akin, hindi pa napuputol. Maestro, malaki to. Putulin ng pahalang. Ha? Putol ng pahalang? Maaari ba yan? Baka masira yan. Violet! Royal Violet Jade na! Grabe. Alam ko sa auction sa ibang bansa, isang maliit na Royal Violet Jade, binili ng 500 milyon! Paano niyan nakuha yan? Ang basura niyang bato! Paano niyan nakuha ang ganong hiyas? Hindi lang yan. Tingnan nyo. May gintong linya ang lila. Golden violet jade yan. To ang tunay na walang halaga. Sa buhay ko, nakita ko to. Worth it ang buhay ko. Panahon na para sumuko kayo. Sumusuko ako. Mula ngayon, tatapos na ako sa larong ito. Tito Dennis, baliw ka na! Cheater yang Carlo! Hindi ako naniniwala! Justin, to ay totoo. Natalo ako. Mahusay ka. Bagay kang manugang. Ikaw ang tunay na master ng Maynila. Manugang? Manugang, itong Violet at si Professor Lee, ang 2 bato, parehong sayo. Hindi ko alam kung gusto mo, bilhin ng pamilya Yulo? Carlo, wag kang mag-alala. Hindi ka mapapahamak. Ang pamilya Yulo handang magbigay ng 200 milyon para sa 3 jade na ito. Melissa, ikaw? Tatay, ang violet kahit laki at kalidad sa kahit anong auction, mas mataas ang presyo 200 milyon. Panalo ang pamilya Yulo. Okay. Melissa! Abangan ninyo ako! Manugang, gabi na. Malapit lang ang bahay namin. Magstay na lang kayo sa bahay namin ngayong gabi. Sabay na tayo kumain. Tito Yulo, talagang okay. Tatay, Ate Melissa, ano to? Siyempre, matutulog. Ano pa ba? Ate Melissa alam kung gwapo ako. Hindi ako basta-basta. Totoo ba? Sa pagkakaalala ko, kanina sa baba, may tumawag sa tatay ko na, Tatay din? Kasi magaling ako mumarte. Sige na, di na kita asarin. Ngayon nandito ka na? Kung sa guest room ka matutulog, magdududa si tatay. Pasensya ka na, matulog ka dito. Hindi pwede. Uuwi na lang ako. Hindi pwede. Ako'y maliligo. Upo ka lang dito. Huwag kang mangulit. Huwag kang mangulit. Wag mangkulit? Pwede namang diretso tingin.
Wah, ang ganda talaga. Carlo. Ha? Nakalimutan ko ang damit. Nasa sofa lang. Pakiabot naman. Bilisan mo! Walang laman ang mundo. Walang laman ang mundo. Walang laman ang mundo. Ano ang binabanggit mo? Hindi. Kanina, hindi ka nagtago-tago? Hindi talaga. Nag-sneak peek ka? Okay lang sa akin. Halika. Matulog na. Ate Melissa, magkatabi tayo matutulog? Malaki ang kama ko. Ate Melissa, kami dalawa, hindi ba mabilis na? Bagaman na yun, nagpanggap ka lang. Pero okay lang sa akin. Gawing totoo. Carlo, hindi sumasagot sa tawag at mensahe. Ano ka ba? Faye, Nasa banyo ako. Bakit? May kailangan si tatay. Pumunta ka bukas dito. Okay, got it. Pupunta ako bukas. Yung... Ate Melissa, sa tingin ko yung sofa mas mainit. Matulog na lang ako dun ngayon. Yung kanina girlfriend mo? Takot ka ba na magalit si girlfriend mo? Hindi, wala. Wala! Wala akong girlfriend! Paalam. Walang lakas ng loob. Mapapainom kita. Ang vasa na ito, makinis ang balat, malalim ang kulay, totoong ang blue and white vase. Ipakilala muna. Si Boss Jojo. Si Mr. Ferrer. Boss Tony, ito ba yung sinasabi mong master ng antique? Ang blue and white vase ko, maraming gustong bumili. Kung hindi ka seryoso bumili, hindi ako pupunta. Mr. Sai, kahit bata si Carlo, mahusay siya sa pagtingin. Bahala na. Since nandito na, hayaan na natin siyang makita. Sabi mo, itong bote, magkano ang presyo nila? 5 milyon. Isang pirata na P50 lang, 5 milyon ang hinihini. Grabe ang lakas ng loob. Ano? Pirata? Binata, huwag kang magsalita ng walang basehan. Ako at Elegant Finds matagal ng kasosyo ni Boss Jojo. Hindi kami nagbebenta ng pirata. Tama. Si Mr. Ferrer sa aming sirkulo, kilala rin siya. Pirata? Impossible. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Paring Carlo, sigurado ka bang tama ang tingin mo? Pinag-aralan ko itong bote ng 3 araw. Walang nakitang problema. Tsaka sa nakaraang auction, nakita ko rin ang katulad na blue and white vase. Dahil itong bote ginaya talaga ang orihinal. Sa tingin ko, sa bahay ni Mr. Ferrer, may orihinal na blue and white vase, di ba? Walang katotohanan. Ako at si Boss Tony matagal nang nagnegosyo. Ang aking mata hindi man lang kayang talunin ng isang bata. Boss Tony, sa tingin ko, walang negosyo ngayon. Kailangan ng ebidensya kung mapapatunayan ko na fake ito. Kung mapapatunayan mo, tingnan mo, ang mga gamit dito, pumili ka lang, ibibigay ko. Okay, sana si Boss Jojo manindigan sa sinabi.
Walang hiya. Nalunod ka ba? Pinasag mo ang Vasco. Kung hindi mo babayaran ng 50 million, huwag kang umasa na makalabas. Isang 50 pesong palamute. Kung kailangan mo, ibibigay ko ng isang truck. Relax lang muna. Carlo, anong ginagawa mo? Pinapatunayan ko na fake ito. Basag na ang bote. Paano mo patutunayan? Ang pintura ng yuan, madaling tumagos. Matapos tutuin, lumulusot sa loob. Tingnan nyo ito. Ang asul ay nasa ibabaw lang, hindi tumagos. Grabe. Pekenga. Boss Tony, huwag kang maniwala sa kanya. Akin to. Paano maging peke? Patay na nga, may sinasabi pa. Mag-ingat, i-report kita. Isakdal ka sa pandaraya. Mr. Ferrer, at ikaw, Boss Jojo, matagal na tayo magkasama. Ang lakas ninyo. Magkasama kayong nagdaya. Pinaglalaruan ninyo ako. Kuya Tony, makinig ka muna. Hindi to luma. Di ko talaga alam. Paring Carlo, kanina, patawat, di kita nakilala. Ganto na lang, anumang bagay dito, pwede mong kunin. Pwede ba? Sige, Boss Jojo, panindigan mo yan. Huwag yan! Kukunin ko to. Kukunin ko ito. Huwag mo kuhanin yan! Boss Jojo, ikaw mismo ang nagsabi. Kung mapatunayan ko, ang mga gamit mo, pwedeng piliin ko. Bakit? Babawi ka? Parang ito yung nabili ni Boss Jojo sa lumang Maynala, Blue and White Phoenix Cup. Balita ko, ginastos niya 500 milyon. So, huwag mo kuhanin to. Pinakamahal kong alahas to. Kung kukunin mo to, paano ako magnegosyo? Bigyan mo naman ako ng kabuhayan. Madaling ayusin. Akin na to. Boss Jojo, bilhin mo ulit sa presyo nito. Sige, 500 million. Mag-transfer ako ngayon. Nagawa. Salamat, Boss Jojo. Mapagbigay. Carlo, salamat sa tulong mo. Kung hindi ka, mawawalan ako ng 50 milyon. Walang anuman. May tanong ako. Paano mo nalaman na sa cabinet ni Boss Jojo may secret compartment? Marahil, maswerte lang. Bakit walang tubig? Gawin natin, treat kita. Carlo, sira ang tubo ng heater namin. Pwede mo ba ipayos? Okay, babalik na ako. Pasensya na, Boss Tony. May emergency sa bahay. Next time na lang tayo kumain. Sige. Yung tumawag kay Carlo parang babae. Baka may girlfriend na siya. Nandito ka na. Saan sira ang tubo? Yun lang. Kayong dalawa, Okay lang kayo? may insekto. Alis mo yan. Parang bata talaga. Langaw lang yan. Takot na takot siya. Hindi ako makagalaw. Bilisan mo! Nakakatakot. Takot ako sa langaw simula pagkabata. Salamat. Walang anuman. Ang iyong towel ay malapit ng mahulog. Umikot ka! Huwag tumingin! Carlo, nasa bahay ka ba? Carlo, nasa loob ka ba? Ano ginagawa mo? Bakit ngayon lang nagbukas? Naglalaro ako. Malakas ang volume. May kailangan ka ba? Sabi ni tatay, tinulungan mo siya. Kaya pinapunta niya ako para magpasalamat. Sabi ko na walang anuman. Masyadong mabait si Tito Tony. Hindi mo ako anyayahan pumasok? Medyo magulo sa loob.
Mahihirapan ka. Totoo ba? May tinatago kang babae? Takot akong makita. Walang katotohanan! Paano ko itatago ang babae dito? Paano ko itatago ang babae? Hindi siya nagpasalamat. Nagpupunta siya para maghanap ng babae? Maliwanag naman dito. First time ko dito. Pwede ba ako maglibot? Walang maganda dito. Hindi pwede. Tingnan mo. Walang itinatago. Mali ba si tatay kay Carlo? Tingnan mo. Walang makikita dito. Anong itinatago mo dito? Wala akong itinatago. Bakit ayaw mong ipakita? Patay. Walang paraan para linisin ang pangalan ko. Nasaan siya? Walang anuman. Bakit ka nagtago-tago kanina? Ikaw lang talaga ang nag-iisip ng kung ano-ano. Hindi. Kahit mahuli si Isabel, wala akong ginawang masama. Walang dapat ikatakot. Carlo? Ginawa mo sa akin nun? Hindi mo ako pananagutan? Pananagutan? Mahal mo ba si Hannah? Hindi. Paano naman? Yung sinabi ko dati, na maging girlfriend kita. Ano nang desisyon mo? Ang bagay na to parang biglaan, di ba? Si Faye, maliban sa mainitin ng ulo, ang ganda at ang katawan niya. Parang hindi ako lugi. Okay lang. Ang laking takot mo. May isa pa akong dahilan. To ay imbitasyon sa auction ng antigong gamit. Sabi ni tatay, sigurado kang magugustuhan to. Pasalamatan mo si Tito Tony. Sabihin mo sa kanya, siguradong pupunta ako. Ang auction ngayong gabi medyo espesyal. Kailangan magdala ng antigong gamit. Sabi ni tatay, kung wala ka, pwede kang pumunta sa kanyang tindahan. Sige. Aalis na ako. Kinagawa mo? Ang layo ng pinanggalingan mo. Mahirap din ang biyahe. Hahatid kita palabas. Kailan ka lumabas sa banyo papuntang kwarto? Nung ikaw hinatid mo siya sa banyo, narinig ko lahat ng usapan nyo. Siya ba ang girlfriend mo? Yung banyo, parang sira yung tubo, naipon na yung dumi. Ayusin ko lang. Ang auction mamaya, pwede akong pumili ngayon ng magandang item para ibenta. Magkano itong titera? Antigo ito mula sa panahon ng Kastila. Kung gusto mo, 30,000. 30K? Napakamahal naman. Antikong tasa, 300K ang halaga. Ang bagay na to sa auction, parang kulang pa. Original ni Maestro Blanco! 1 bilyon ito! Kukunin ko itong tasa. Carlo, bakit ka dito? Kilala kita? Ako to, si Kevin. Di mo na ako kilala. Classmates, tayo nung high school. Bakit ang payat mo na? Halos di kita nakilala. Bumibili ka ng antigong gamit dito? 70th birthday ni Lolo ngayon. Bibili ako ng regalo. Classmates tayo. Kung gusto mo, sayo na lang. Boss, kukunin ko itong tasa. Magkano ang larawang ito? Sirain na to. Di na makita ang larawan. Kung gusto mo, sa iyo na lang. Sige, balutan mo na. Alice na. Para sa iyo. Carlo, binayaran mo to ng 30K. Di ko pwedeng tanggapin. Higit pa sa 30K. Kung ibebenta mo, 300K ang halaga. Ano?
lalo akong di pwedeng tanggapin. Ituring mo na lang, itong regalo para kay Lolo. Tanggapin mo. Ah, oo nga pala. May reunion ngayong gabi. Samahan mo ako? Hindi na ako sasama. Walang kilala. Sino nagsabi walang kilala? Yung naging jowa mo nung high school, si Yani, nandoon din. Bunso, Carlo, sakay na? Ay, Melissa. Bakit ka nandito? Sabi ni Boss Tony, dadalo ka rin sa auction ngayong gabi. Kaya ako mismo pumunta. Kung may lakad ka, umalis ka na. Magkita na lang tayo. Hindi ko akalain ang yaman ni Carlo. Binigay lang ang 300k. Yung babaeng yun ba, ang kanyang sugar mommy? Uy, Bunso Carlo, yung antiques handa mo na ba? Kung wala, bigyan kita ng isa. Huwag mag-alala. Alam mo, Ang lumang painting na ito ay sira na. Baka hindi ma-auction. Huwag mag-alala. Ang gamit ko ay milyon-milyon. Totoo ba? Bad boy. Hindi mo ako niloloko, di ba? Kayong dalawa na naman. Parang multo kayo. Ang lugar na to hindi basta-basta makapasok. Justin, fiancé ko si Carlo. Magpakabait ka. Kung hindi, hindi basta-basta ang pamilya Yulo. Justin, huwag kang makaharang. Melissa, dahil may Carlo na marunong, ang pamilya Yulo ay ligtas na? Alam mo, abangan natin. Carlo, bakit kayo magkasama ni Boss Melissa? Ganito na kayo kalapit. Nagkita kami sa daan. Maligayang pagdating sa antique auction ng Pamilya Santos. Simula na ang auction. Ang unang item ngayon ay antikong blue and white vase. Simula sa 2 milyon. Minimum na dagdag ay 100,000. Magsimula na ang bidding. 21 milyon. 25 milyon. 3 million. 350 million. 350 million from this gentleman. Any higher bids? 5 million! Sinadya niya akong labanan. Ate Melissa, ang blue and white vase ay hindi ordinaryo. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Okay. 10 million. We have 10 million. Any other bids? Gusto talaga nito. Baka talagang mahal. Ay. Walang pera si Justin. Gusto mo hihiram kita? 30 million. 30 million from Justin. 30 million, first bid. Mayaman pa rin si Justin. 30 million para sa basura. Hayaan na kitang bilhin. Carlo, sinadya mo to. Justin, ito ay auction. Gagawin mo? 30 million, second bid. 30 million, third bid. Sold! Justin, binili mo ang blue and white vase. Ang susunod na item ay ipinadala ni Ginong Ramos. Ang aming eksperto, walang nakitang espesyal, hindi rin matukoy, ang pintor at panahon. Sa pagpupulong, simula sa 5,000. 5,000? Ang bagay na to pwede rin ipa-auction? Totoo! Di pa alam kung sino ang pintor. Hindi ko to bibilhin. Bakit sa auction ng Santos? May nagpapagulo? Ang pangit naman. Sabi ko, ang Santos pinakamayaman sa Maynila, di ba? Bakit ang baba ng standards? Ano mang kalidad-kalidad pwede ipasok? Kung alam ko lang, dapat tinalitan ko na to. Sir, ma'am, ang aking orihinal na gawa ni Maestro Blanco, worth billions. Worth billions? Carlo, siguro gutom na gutom ka na. Ang basurang papel na to ay pangpahid lang ng lamesa. Carlo, nandito ka para magpatawa? Sa tingin ko, mas mabuting itago mo na yan. Huwag ka mapahiya dito. Kung talaga mahirap ka, sabihin mo lang. Bibigyan kita ng 1,000 para hindi ka na magpahiya dito. Itong pintura sa loob ng pintura! Ang aking likhang sining ay orihinal ni Maestro Blanco, worth billions. Ngayon, gusto kong ipa-appraise sa appraiser ng Santos. Carlo, akala mo, gagawa ka lang ng trick
para bilhin ang lahat. Katatawanan! Lahat? Ako ang appraiser ng Santos. Ang likhang sining na ito, hayaan akong ipa-appraise muli. Matagal nang naririnig ang sinaunang nagtatago ng mahalagang likang sining. Gumagamit ng ordinaryong likang sining na nakapatong sa ibabaw, ginawang painting within a painting. Na yung nakita ko, totoo nga. Ikaw ba talaga ang appraiser ng Santos? Para kayo ni Carlo ay nagkakampi. Ikaw ba talaga ang appraiser ng Santos? Justin, magpakabait ka. Siyang tagapangulo ng Santos Group, si Don Ernesto. Don Ernesto? Si Don Ernesto. Si Don Ernesto nga. Kung siya mismo ang nag-appraise, maka-original na ni Maestro Blanco. Walang halaga na kayamanan. Kung magulo ka pa dito, ipagbabawal kitang makibid. Dahil walang pag-aalinlangan si Don Ernesto, ang orihinal na gawa ni Maestro Blanco ay muling ibibid, simula sa 500 milyon. Bawat dagdag ay hindi bababa sa 10 milyon. Magsimula na ang bidding. 2 milyon. 1 billion! 1.5 billion. 1.5 billion? May mas mataas pa bang bid? 1.8 billion! Ako, 3 bilyon! 3 billion. 3 billion, una. 3 billion, pangalawa. 3 billion, pangatlo. Pangalo! Binabati ka, Don Ernesto, sa pagkapanalo ng obra ni Maestro Blanco. Pareng Carlo, ang galing mong makita ang lihim ng larawan. Ang galing ng iyong mata. Kung may pagkakataon, malugod kang tinatanggap sa bahay namin. Karangalan ko po. Carlo, ang galing mo ngayon. Nakakuha ka ng 3 bilyon. Ang larawang yon, magkano mo nabili? Ate Melissa, sabi ko nakuha ko lang. Maniniwala ka? Maniniwala. Maniniwala ako sa lahat ng sinasabi mo. Ate Melissa, ayos ka lang? Parang na-sprain ang paa ko. Marami nakatingin. Ang hiya naman. Huwag kang gumalaw, nasugatan ka. Dahan-dahan, gagawin mo? Ako kasi, marunong ako. Mag-massage. Ang sakit mo ay dislokasyon. Massage lang, mawawala sakit. Akala ko may mangyayari. Ang sarap ng massage mo. Medyo mahina lang. Mas malakas pa. Ate Melissa, ganyan ba? Wala nang sakit. Masakit lang. Dahan-dahan. Ang mga kabataan ngayon, ganito na ba sila? Ate Melissa, okay na ba? Hindi. Hindi pa. Huwag mapraning. Massage pa. May sakit pa. Sino nagturo sa'yo nito? Mas magaling pa sa mga therapist. Kung masugatan ulit pa ako, ikaw lang mag-massage. Okay ba? Maglakad ng maayos para hindi masugatan, Ate Melissa. Okay na. Massage pa. Mapupula na. Ay naku, wag mapraning. Ay, bakit ka nagmamadali? Yakapin mo ako. Hindi pa kita napasalamatan. Walang anuman. Walang anuman. Huwag nang magpasalamat. Ganto na lang. Treat kita sa kain. Bunso Carlo, ang galing mo. Kahit si Lolo Ernesto. Impressed sa'yo. Maswerte lang ako. Bunso Carlo, kung magbukas ka ng negosyo sa antique o sa raw stone business, sa galing mo. Siguradong yumaman ka. Magandang ideya. May pera ako. Kung gusto mo, pwedeng mag-invest ako sa negosyo mo. Kung gawin ko to, ano ang makukuha ni ate?
Kung pumayag ka, gabi na lang. Mas matagal akong makasama mo. Ate, marami akong ininom. Pupunta muna ako sa CR. Ang pang-akit ni Ate Melissa. Halos hindi ko napigilan. Buti at malakas ang loob ko. Pasensya na, nagkamali ako ng kwarto. Carlo? Carlo! Akala ko hindi ka napupunta. Wala pa ang iba. Pumasok ka muna. Pasensya, nagkamali ako. Aalis na ako. Aalis ka na? Narinig ko nagde-deliver ka ngayon? Kaya pala, hindi ka makapunta sa reunion. Yani, ito ba yung ex-boyfriend mo? Oo, noong high school kami, wala siyang pambili ng milk tea para sa akin. Wala siyang pera. Sa tingin ko, wala siyang pambiling bracelet para sa'yo. Baby, hindi maganda taste mo. Dati, pangit lang taste niya. Ngayon, parang bulag na siya. Ano ibig mong sabihin? Yani, mabait si Carlos sa'yo noong high school. Huwag kang masyadong malupit. Mabait? Yung araw-araw nagdadala ng siopaw? Ang pangit! Sino gustong kumain nun? Baby, wag magalit. Bayad ko lahat ng gastos ngayon. Kung ganoon, palayasin siya. Ayoko kumain sa mahirap na to. Pasensya na, Carlo. Hindi ko rin akalain na magiging ganyan si Yani. Umalis na tayo. Bakit ka dito? Mali ang silid. Sino ka naman? May sira ka ba? Ang lakas ng loob mong suntukin ako. Ang sinasabi mong mahirap ay ang aking nobyo. Impossible. Carlo, baka narinig mo na pupunta ako. Gusto mo magselos ako? Kaya kumuha ka ng artista. Wala kang sense of reality. Sa katawan, sa hitsura, sa yaman, lahat kang talo sa akin. At ang pinili mong lalaki ay ganyan lang, walang kwenta. Anong karapatan mo na gusto ka ni Carlo? Huwag ka nang magpanggap dito. Mahal, tingnan mo, binubuli nila ako. Asan ang manager? Kung hindi pa siya lumapit, ire-report ko itong bar. May problema po, sir. Ang mga putang yan ito nasisiraan na ng mood kami ng aking nobya. Palayasin sila. Paumanhin po. Si Miss Melissa ay VIP client namin. Bar walang karapatan kaming paalisin siya. VIP lang naman? Magbabayad ako ng pinakamahal na membership. Ang kapalit, palayasin nyo sila. Bar, Sino? Ang may lakas ng loob gumulo dito. Sino to? May lakas ng loob mag-away sa aking bar? kaya ikaw ang may-ari ng bar na to. Buti at dumating ka. Ginoong, siya po si Don Ernesto Santos, tagapangulo ng Santos Group. Ano? Mr. Santos? Mahal, huwag kang matakot. May-ari lang naman ng bar yan. Mr. Santos, pasensya na. Walang modo. Humihingi po ako ng tawad. Maling pagkakaintindi lang po. Carlo, di ko akalain magkikita tayo ulit. Ano nangyari kanina? Walang problema. Langya lang, may ilang peste ang nagulo. Peste lang yan. Alisin lang. Huwag natin hayaang. Masira ang mood natin. Opo. Alis na po kami. Bakit kami alis? Si Carlo ang unang gumulo. Saka, tagapangulo lang naman yan. Anong... Tumahimik ka na. Siya ang pinakamayaman sa Maynila. Pinakamayaman? Mula ngayon, huwag tanggapin ang dalawa. Huwag kalimutan linisin ang private room. Para kay Carlo at Miss Yulo, magdala ng isang bote ng wine. Opo. Lolo Ernesto! Lolo Ernesto, tagapangulo, okay lang po kayo? Tuwag na ng ambulansya! Pumunta sa ordinaryong ospital. Baka hindi masave si Mr. Santos. Ginoong Ramos, kahit may relasyon ka kay tagapangulo, hindi mo pa rin pwede sirain siya. Nagsasabi ako ng totoo. Carlo. Pasensya na ngayon.
Pasaway talaga. Wala kang kasalanan. Sa ngayon, sino ka ba talaga? Kahit si Don Ernesto, sumusunod sa'yo. Kaibigan lang. Gusto mo ipakilala kita? Hindi na lang. Pagod na ako. Uuwi na ako. Gusto mo magstay pa? O hatid na kita? Magstay tayo dito muna. Baka mamaya may mag-aaya sa akin. Ibig mong sabihin mga tao ni Don Ernesto? Ano ibig sabihin walang sakit? Hindi ba kayo ang pinakamagaling na ospital? Mga walang kwentang doktor! Miss Santos, sa sitwasyong ito, wala na kaming magawa. Senyorita, kung talagang wala na, baka kailangan nating hingin tulong kay Ginong Ramos. Sigurado ka nasa loob pa sila? Senyorita, hindi ko rin sigurado. Ngunit noon, agad na nakita ng lalaki na hindi kayang gamutin ng ospital si Don Ernesto. Baka may paraan siya. Seek. Carlo? Kayong dalawa? Isabel, Ginong Ramos, siyang apo ni Don Ernesto, Miss Santos. Si Don Ernesto nasa koma. Humihingi po kami ng tulong nyo. Tama ka nga. Carlo, marunong ka talagang magamot? May alam. Isabel, bakit biglang naging apo ni Don Ernesto? Tungkol dito, ipaliwanag ko sa'yo mamaya. Sumama ka muna sa ospital. Huwag kang magkasakit. May pag-asa na si Lolo. Ang bata niya. Sigurado bang may lisensya siya sa pagtulong? Inatiwala. Ako kay Carlo, mapapagaling niya si Lolo. Magbigay daan. Nakakuha ako ng eksperto si Dr. Lorenzo. Tita, mahusay si Dr. Lorenzo. Mas magaling siya kaysa sa mga manggagamot sa probinsya. Ina, huwag maniwala sa kanya. Isabel, malaki ka na at malapit ka nang ikasal kay Martin. Dapat naging mature ka na. Huwag magloko. Ina, hindi ako nagloko. Dr. Lorenzo, tulungan niyo po. Wait. Dr. Lorenzo, diretsong tatusok mo sa UFS? Para tulungan siya o para patayin? Kung itutusok mo yan, takot ko, hindi makakalampas si Lolo Ernesto ngayon. Paano niyo nalaman yan? Ano ang alam mo? Manggagamot ka ba? May lisensya ka ba? Umalis ka! Huwag hadlangan si Dr. Lorenzo! Tiwala ako kay Carlo. Nandito ako ngayon. Ang buhay ni Lolo Ernesto, ako ang bahala. Carlo, magaling ka. Kahit anong mangyari, ako ang bahala. Sige, gamutin mo. Hindi ako maniniwala na magagamot mo si Lolo Ernesto. Itay. Kumusta ka na? Paano? Natulungan mo siya. Paano? Ikaw, nagpagaling mo siya? Sa tingin ko, parang ayaw mo maling ko siya. Anong nangyari sa akin? Lolo Ernesto, ang pinagmulan ng sakit mo ay ang jade na ito. Hindi ba ito ang binigay ni Martin kay Lolo? Walang katotohanan! Isang kwintas lang ito! Paano makapagdulot ng sakit? Matagal ko nang suot ito. Sabi ni Martin, dadagdagan ng swerte. Baka ito ay pagkakamali lang? Ang blood jade na ito ay pabaon sa libing. Kung ordinaryong pabaon lang, pero ang bagay na ito, nasa bibig ng bangkay sa libu-libong taon. Hindi lang hindi dadagdagan ang swerte, kundi mapapahamak ka pa. Lolo Ernesto, maniwala po kayo. Sinisira niya lang ako. Hindi maniwala? Lolo Ernesto, simula nang suotin mo ito, madalas ka bang pagod at hindi makatulog? Paano mo nalaman? O baka, si Martin talaga ang gustong pumatay kay Lolo? Martin,
ang Santos at Lim. Matagal nang magkaibigan. Gustong pumatay mo ako? Lolo, gusto ni Martin na. Si Dr. Lorenzo, papatayin ka. Ang taong tulad niya. Hindi nararapat manatili dito. Don Ernesto, hindi ako ang may kasalanan. Si Martin ang nag-utos sa akin. Sabi niya pag natapos, pakakasalan si Isabel. Ang yaman ng Santos ay magiging kanya. Patutulungan niya sa aking panangaliksik. Walang puso kang hayop! Akala ko ipakakasal kita kay Isabel. Hayop ka! Hello? Kakadawit ako. Dito sa unang ospital. May nagpaplano pumatay. Carlo, sa pagkakataong ito, maraming salamat. Lolo Ernesto, sobra na po. Walang anuman po. Carlo, ikaw kasal na ba? Hindi po. Siya ang aking apo, Isabel. Alam ko na kayo, parang magkakilala. Sa Santos, sa kanyang henerasyon, Isabel lang ang natira. Kung pakakasalan mo siya, ang buong Santos ay magiging dowry ni Isabel. Lolo Ernesto, biro lang po ba? Hindi ko po kayang panindigan. Lolo, anong sinasabi mo? Para nagmamadali pa kasal ako. Carlo, huwag kang maniwala. Ako na ang maghatid. Ikaw talaga. Alam kong gusto mo siya, pero hindi mo man lang nililigawan. Takot kang lumaban. Hindi ko naman siya gusto. Akala mo hindi ko alam? Nung tumakas ka, nasa bahay ni Carlo ka. Dati, si Martin pa ang gusto mo. Hindi ko sinabi. Ngayon, kasama mo na siya. Matagal nang magkasama. Magkabalikan. Ayos lang, di ba? Ikaw, ninakawan mo ako? Walang utak. Hindi yan stalker. Ikaw ang tagapagmana ng Santos. Lolo mo, gusto lang protektahan ka. Sa tingin ko, si Carlo na yan, mabuting tao at magaling. Kung hindi ka kikilos, maagaw siya ng iba. Okay na. Huwag kang mag-alala. Ay, aking apo. Kung hindi mo alam, tuturuan kita. Tatawag ako ng doktor para i-check ka. Carlo, kahapon, salamat sa pagligtas kay Lolo. Walang anuman. Madali lang yan. Walang anuman. Kylo, sinabi mo kahapon walang girlfriend. Totoong ba? Totoong walang girlfriend. Bakit kaagad nagpa siyang tanggalin ang alok ni Lolo? O baka ayaw mo talaga sa akin? Hindi naman. Maganda at cute ka. Gusto kita eh. Totoo? Gusto mo talaga ako? Carlo, kahapon, may sinabi si Lolo na tama. Kung ikaw ay mapakasal sa akin, ang buong Maynila ay sayo na. Mula sa mahirap, magiging pinakamayaman. Hindi ka ba nagugustuhan? Ako na magbukas. Kilala mo ba? Mari, ko bang tanungin? Nakastay ba si Isabel dito? Andrea, umuwi ka na pala. Oo nga, sabi ni Lolo Ernesto, nakastay ka dito. Abed akong pumunta pagbaba ng eroplano. Matagal na nating di nagkita. Namiss kita talaga. Wow, ang galing! Pumasok na. Carlo, pakilala kita. Siya ang aking best friend si Andrea Lim. Finance major. Umuwi lang galing abroad. Kumusta? Roommate ni Isabel. Si Carlo. Kuya, gwapo mo talaga. May girlfriend ka na? Kung meron, pwede ba dagdagan? Andrea, huwag kang ngang maloko. Carlo, huwag mo pansinin. Ganyan lang talaga siya. Walang problema. Dahil nandito na ang kaibigan mo, magkapunan tayo. Ako na magluluto. Okay. Gusto ko rin matikman ang luto ng gwapong ito. Isabel, alam mo ba ang Lim Construction? Pumili akong kanilang stock at kumita ng 500 million. Tingnan mo, patuloy pa rin tumataas. Toto? 500 million? Siyempre, totoo. Kung ayaw mo, bili ka rin ng dalawa. Maganda ngayon ng market. Pwede. Sakto. Pinuksa lang ni Lolo ang aking account. May pambili pa ako. Ang aking Toshiyen, pwede pa palang tingnan ang future ng stock. Lim Construction. Huwag bilhin.
Cutie, ikaw marunong sa stock? Hindi. Kung hindi mo alam, huwag kang magsalita. Ang Lim Construction, ang pinakamataas na yon. Ang lahat ng pondo ay pumapasok. Paano hindi bilhin? Oo nga, Kylo. Hindi mo alam. Huwag kang magsalita. Si Andrea nag-aral sa prestihiyosong universidad. Ang kanyang guro ay isang stock trader. Hindi niya ito malingin. Lim Construction mag-crash sa loob ng 10 minuto? Di mo alam to, no? Ang stock na to, 5 araw nang tumataas. Kilala bilang Dark Horse. Paano mag-crash? Kung hindi ka maniniwala, tara, mantaya tayo. Kung ikaw ang matalo, ikaw maghuhugas ng pinggan. Sige, Taya, walang takot. Hugas na ng pinggan. Huwag mong maliitin ako. Panurin mo. 9 na minuto at 50 segundo pa. Hindi lang hindi bababa ang stock na to, kundi tataas pa ng tataas. Kain muna tayo. Kundi, baka hindi na tayo makakain mamaya. Hindi na. Alam ko na. Siguro nabibiro lang siya. Paano naman babagsak ang Lim Construction? Paano? Bumaba talaga? Paano nangyari? Carlo, tama ka nga. Manalo matalo, tangapin. Miss Andrea? Oh, Diyos! Paano mo ako binirong ganyan? Nilagay ko lahat ng kinita ko. Ngayon, wala na lahat. Huwag ka na umiyak. Natatalo lang sa stock. Maniwala ka sa akin. Kikitain ko ulit yan. Totoong ba yan? Totoong yan. Kung maniniwala ka, bili ka ng Starlight. Ang Starlight ay bumababa pa. Paano tataas? Hindi mo ako niloloko, di ba? Kung hindi tumaas, kung magkano ang talo, babayaran ko lahat. Padaling sabihin, ako ay naglagay ng 5 bilyon dito. Anong ipapambayad mo? Andrea, maniwala ka. Kaya niya bayaran. Siya kasi, binihad niya si Lolo ng isang 30 bilyong orihinal ni Maestro Blanco. 5 bilyon na yon para sa kanya ay walang halaga. 30 bilyon? Totoo ba? Maniniwala ka? Sige, maniniwala ako ngayon. Kung bumaba ang stock, bayaran mo ako. Tumas na, please. Wow! Tumas na! Carlo! Ang galing mo! Gusto kitang maging guro! Andrea, ito ay Pilipinas, hindi ibang bansa. Huwag kang basta-basta yumakap. Isabel, alam mo ba kung magkano ang kinita ko? 10 bilyon! Sa buong buhay ko, hindi ko man lang naisip na mangyayari. Carlo, sabi ni Lolo, hindi lang ka marunong magdoktor. Marunong ka pang magpahalaga ng hiyas. At na yon, marunong ka pang mag-stock trading. Medyo marunong. Walang anuman, kumain na tayo. Medyo lang? Ilang minuto lang. 10 bilyon ang kinita. Biglang naramdaman ko na sayang lang ang pag-aaral ko. Uy, lumamig na ang pagkain. Kumita ka man, hindi mo kailangan magpahawa kay Carlo. Say what? Gusto ko maging girlfriend ni Carlo. So what? Gusto ko ring maging girlfriend ni Carlo. Carlo, wala ka pa namang girlfriend, di ba? Paano kung kami dalawa magsama? Para kaming magkapatid na mandirigma, ang lobo ng Makate. Huwag kang umasa. Hindi aalis si Carlo sa'yo. Isabel, ikaw. Anong ibig mong sabihin? May gusto ka rin kay Carlo? Alam mo ha, huwag kang makipag-agawan. Sino may gusto? Huwag kang magsalita ng walang basehan. Lumamig ng pagkain. Kain muna tayo. Subukan mo. Kain lang. Wow, sobrang sarap! Isabel, swerte mo talaga. Tagumpay kang tumakas at may ganyang roommate. Expert ka na sa stock tapos galing ka pang magluto. Kain ka na lang. Busog ka na, pero nagsasalita ka pa rin. Carlo, alam mo ba, para makuha ang puso ng babae, una, makuha ang kanyang tiyan. Pagkatapos kumain, gusto kitang pakasalan. Carlo, huwag kang maniwala. Siya kasi hindi ka talaga gusto pakasalan.
Gusto lang niyang tulungan tang kumita. Ano ibig mong sabihin? Parang ikaw ang nasa loob ng tiyan ko. Paano mo nalaman ang iniisip ko? Kain muna tayo. Usap tayo pagkatapos. Hindi pwede. Usapin natin na yon. Carlo, ano sa tingin mo sa akin? Ano? Ano? Kain muna. Si Carlo ang tinatanong ko, hindi ikaw. Carlo, kung gusto mo at magsama tayo, ililipat ko lahat ng pera ko galing sa ibang bansa. Mag-invest tayo. Ikaw ang maghawak ng pera. Carlo, huwag kang maniwala. Siya ay pabago-bago ng isip. Ngayon gusto mag-invest. Bukas baka iba na ang gusto niya. Carlo, kung gusto mo na mapagkakatiwala ang asawa, hindi siya ang para sa'yo. Isabel, ano ibig mong sabihin? Bakit ako hindi mapagkakatiwalaan? Seryoso ako kay Carlo. Kung seryoso ka, gagawin mo siyang negosyo, ang gusto mo lang ay kakayahan niya. Hindi mo talaga siya gusto. Isabel, simula pa ng bata tayo, magkakilala na tayo. Huwag mo akalain hindi ko alam ang iniisip mo. Gusto mo agawin si Carlo. Sunod sa dating usapan. Ang manalo, siyang panalo. Sige, walang takot. Kung hindi kita malasing dito, hindi ako Santos. Uy, huwag! Simula bata tayo. Hindi ka manalo sa akin. Sino nagsabi na hindi ko kaya? Isa pa! Isa pa! Hindi ko akalain. Ang mahinihin na si Isabel. May ganitong wild side pala. Ha? Ate Melissa? Bunso Carlo, maganda ba ako? Maganda. Gusto mo ba ako? Gusto. Gusto mong gawin ngayong gabi? Whatever you want. Ano ka ba? Natutulog ako ng maayos. Andrea! Sa kwarto ko to! Alam ko. Bakit ka nandito sa kwarto ko? At nasa kama ko pa? Takot ka ba? Di naman alam ni Isabel. Maselan siya matulog. Kaya ako dito. Hindi ka pa rin dapat matulog sa kwarto at kama ko. Bakit? Hindi ba pwedeng pagandahin muna ang relasyon natin? Tsaka, habang tulog ka, sabi mo, hahalikan mo ako. Meaning, gusto mo ako. Ikaw! Imahinasyon lang yan! Ano ginagawa niyo? Isabel! Isabel! Pakinggan mo ako! Umayas ka! Ano ginagawa mo? Nagpapalapit ako sa future boyfriend ko. Dalhin mo na ang iyong gamit at lumayas ka sa bahay ko. Hindi ako aalis. Maliwanag na pagkakamali. Manahimik ka. Isabel, ano ba yan? Hindi na ba tayo magkaibigan? Lumayo ako para makita ka. Ganito lang ang trato mo? Ang maliit ng bahay ko para sa isang katulad mo. Tawagan mo ako. Isabel, ano ba yan? Para lang sa lalaki, tinapon mo na ako? Walang utang na loob. Umalis ka na! Umalis talaga siya. Huwag mo siya pansinin. Hindi niya sasaktan ng sarili. Bakit mo siya aalalahanin? May gusto ka ba talaga sa kanya? Paano naman? First time ko lang siya nakilala. Alam mo ba? Lumaki siya sa ibang bansa. Palit ng boyfriend kada linggo. Huwag kang maloko sa kanya. Babalik na ako matulog. Hey! Huwag mong tawagan. Narinig mo ba? Good boy. Ate Melissa, bakit mo ako pinatawag ngayong araw? Bakit? Busy ka ngayon?
Kailangan may dahilan para makita ka. Hindi ko naman sinasabing ganoon. Okay, pinyatawag kita. Para tulungan akong tingnan, ito ang mga bagong bato. Ate Melissa, itong mga bato, puro pinalaman lang. Mukhang may berde, pero bato lang talaga. Ano? Paano nangyari? Ang mga bato sa tindahan ko galing sa Myanmar. Minahan, 100% reliable ang source. Kung wala namang niloko sa gitna, siguro may problema sa pinanggalingan. Secretary Lee, anong problema? Yulo, may problema. Di alam kung anong diyan ng pamilya ko at minahan, pero ayaw na nila mag-supply. Ang stock natin ay pababa. Pamilya Go na naman. Sabi ni Pagapangulo, pumunta ka sa opisina niya. Got it. Ano yan? Putang ina si Justin. Para ngayon ang mga reject na bato ay sinadya nilang ibenta sa akin. Pupunta ako ngayon sa opisina. Sasamahan kita. Miss Yulo, ito ay internal meeting. Walang kinalaman, huwag pumasok. Hindi siya walang kinalaman. Siya ang aking nobyo. At magiging tagapamahala ng Yulo Group. Tagapangulo, sa tingin ko, ang krisis ng kumpanya ay kabuuan responsibilidad ni Miss Yulo. Kung hindi iniwan ni Miss Yulo si Justin, hindi nila tayo sinadya at inapi. Tama, kaya namin napagpasyahan tanggalin si Miss Yulo bilang CEO. Simula pa lang, ayaw ko babae ang CEO. Ngayon, sisira niya ang kumpanya. Ah, ganun? Sinong tingin nyo ang mas karapat-dapat na CEO? Mr. Sai. Si Mr. Sai sa kumpanya, matagal na nagtatrabaho. Siya ang CEO. Walang problema. Ako ang pumayag kay Melissa at Carlo. Bakit? Gusto nyo ba? Tanggalin din ako? Tagapangulo, hindi namin sinasabing. Sabi ko lang, pwede din hindi tanggalin si Miss Yulo, basta siya maghingi ng tawad sa pamilya Go para tanggalin nila ang blockade ng Bruto at hindi na pindutin ng Yulo. Impossible. Hindi magagawa ni Melissa na magpakababa at humingi ng tawad sa Go. Magbubukas ang kumpanya, lahat tayo masisira, Miss Yulo. Ikaw na bahala. Ano ang tingin mo? Ako na ang bahala dito. Bibigyan ko kayo ng kasagutan. Ikaw bahala. Paano mo gagawin? Ang Yulo Group ay nagbebenta ng alahas at jade. Walang bruto. Magbubukas lang. Kung magsalita ang Go, ang minahan hindi na makikipagnegosyo sa atin. Sa wakas, naintindihan ko. Di ba lang walang bruto? Kung makipagnegosyo, laging pinipigilan, mas mabuti bilhin na lang ang minahan. Ikaw, hindi ka taga-industriya. Minanya ng bruto. Bilhin ang minahan ang kailangan. Trilyon-trilyong piso. Ipagbili mo ang Yulo, hindi pa rin sapat. Tama. Huwag mo isiping. May swerte ka lang. Miss Yulo, nabulag ka rin. Pinili mo ang bobo na ito kaysa kay Justin. Ako na ang bahala dito. Huwag kang makialam. Ate Melissa, seryoso ako. Ako na ang bahala dito. Bigyan mo lang ako ng oras. Kung hindi ko malutas, hindi mo na ako tanggalin. Ako na ang magbitiw. Sige, bigyan ka namin ng 3 araw. Matapos 3 araw, huwag kang mag-back out. Melissa, huwag kang magpanik. Ako na ang bahala sa koneksyon. Ang problema na ito, siguradong malulutas. Ate Melissa, ayos ka lang? Huwag kang gumalaw. Hayaan mo akong umupo. Hindi ko akalain, Ate Melissa, na malulungkot ka din. Taong-tao ako. Hindi robot. Sa tingin ko, robot ka. May sira din ang robot, pero hindi si Ate Melissa. Kinukulit mo ba ako? Seryoso ako. Ang malaking kumpanyang ito, hindi ba ikaw ang nagpapatakbo? Yung mga shareholder, walang kwenta lahat. Ngunit, ang kumpanya ay dahil sa akin. Sinong nagsabi? Ang estado ng kumpanya ay dahil si Justin ay masamang tao. Ikaw ba ang may kasalanan? Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Paano mo ako tutulungan? Ipapadala ko sa iyo isang minahan. Paano? Huwag kang magbiro. Di kayang bilihin ng Yulo Group? Paano mo mabibili? Paano mo alam na di ko kayang bilhin? Tsaka, baka di na kailangan bilhin. Sige na, pupunta ako sa Myanmar. Titingnan ko ang sitwasyon, kung may paraan pa. O kaya, hatid na kita pa uwi. Sasama ako sa iyo. Sige. Hello? Book me 2 tickets to Myanmar. The earliest possible.
Iba ang sitwasyon dito. Huwag magsalita ng basta-basta. Masaya akong makipagtulungan. Huwag kang mag-alala, Boss Justin. Uy, coincidence? Justin, nag-microvisit ka? Hindi ito coincidence. Naghihintay ako sa'yo. Boss Melissa, huli ka na. Ang minahan namin katatapos lang magkontrata sa Pamilya Go. Silang lang ang bibigyan ng raw stones. Boss Javier, matagal na tayong magkasama. Magkano binayad ng Go? Double namin. Di pwede, Boss Melissa. Nakasign ng kontrata. Hanap ka na lang ng ibang paraan. Magkano binayad ng Go? Di ninyo kayang pantayan. Tsaka narinig ko, ang stock ng Yulo malapit ng gumagsak. May lakas kang suntukin ako? Pasensya na. Namanghalang ang kamay. Boss Melissa, ano ibig sabihin nito? Wala nang pag-asa ang pakikipagtulungan. Tayo na. Wait lang. Melissa, kahit may iba ka ng lalaki, hindi ka dapat maging asawa ko. Kung mapasaya mo ako, baka bigyan ko kayo ng kaunting natitira para mabuhay pa ang pamilya Yulo. Impossible! Gamit ang kapangyarihan ng pamilya, pilitin ang isang babae, ipinagmamalaki mo ba? To? Ang kapalit ng paglaban ng pamilya Yulo sa amin! Sana pagpagbangkarote ang Go Group, makatawa ka pa rin. Nakagalit na ako lahat. Parang ang pamilya Yulo, mawawala sa akin. Kung makahanap ako ng minahan para sa Pamilya Yulo, Wala kang X-ray vision. Paano mo malalaman kung saan ang minahan? Ano ang tinitingnan mo? Ate Melissa, ano ang lugar ng dalawang bundok na yan? Wastong bukid lang dun. Walang lumalaki, kahit anong tanim. Minahan yan. Siyempre, walang lumalaki. Ate Melissa, maghanda. Survey at mining team. Hindi mo ba sinasabi may minahan doon? Mayroon. Isa ay minahan ng brilyante. Ang isa ay minahan ng jade. Hindi mo ako nilaloko? Paano mangyari? Maniwala ka sa akin. Kahit totoo ang sinasabi mo, pero ang permit, matagal pa maaprobar. Walang koneksyon ako. Para sa akin, madaling ayusin. Tulong mo ako. Lolo Ernesto. Carlo, natapos ko ng trabaho. Kailan ka lebe pumunta dito? Salamat, Lolo Ernesto. Siguradong pupunta ako. Natapos na? Oo nga. Kailan kayo naging malapit ni Lolo Ernesto? Ako ang nagligtas sa buhay niya. Saan siya? Ako ang nagligtas sa buhay niya. Tsaka, sinabi niya dati, ipakakasal niya sa akin ang apo niya. Tinanggihan ko. Bakit ka sobrang mabait sa akin? Siyempre, dahil napakabait mo sa akin, dapat lang gawin ko ito. Mahaba ba sabihin gusto mo ako? Maganda ba ang apo ni Lolo Ernesto? Maganda, napakaganda. Sino ang mas maganda? Siya o ako? Siyempre, mas maganda si Ate Melissa. Ang bibig ng lalaki, puro kasinungalingan. Hindi ako nagsinungaling kay Ate Melissa. At ang sinasabi ko ay totoo. Nanunumpa ako. Sige, naniniwala ako. Carlo, parang malakas ang hangin dito. Lamig ba? Parang malakas ang hangin. Umuwi na tayo? Miss Yulo, isang himala ito. Magpaliwanag ka. Anong himala? Miss Yulo, kahapon ang aming survey at mining team sa itinakdang lugar ni Ginoong Ramos. Nahanap talaga ang mineral emerald draftstone. Ang kabilang bundok ay diamond mine. Itong mga sample ang dinala nila. Mr. Gowag, po kayong mag-alala. Matatanggal na si Melissa ngayon. Kung wala na siyang mapupuntahan, ikaw na lang ang mapagkakatiwalaan niya. Magaling. Ikaw na ang magpapatakbo ng Yulo.
Opo. 3 araw na ang stock ng kumpanya patuloy na bumababa. Imumungkahi ko, magpatawag ng stockholders meeting. Tanggalin si Melissa bilang presidente. Ngunit kung bumagsak ang yulo, walang dividend tayo. Tama, may pamilya. Tayo may asawa at anak, hindi pwedeng mawala ng trabaho. Huwag kayong mag-alala. Tanggalin lang si Melissa bilang presidente. Agad bubuksan ng pamilya Go ang block sa yulo. Magbabangon ang kumpanya. Totoo ba yan? Hindi mo kami niloloko? Siyempre. Ngunit sa oras na yon, yulo pa rin ba ang pangalan ng kumpanya o Saina? Sige, sasama kami. Kayo rin ay matagal na sa kumpanya. Sa kumpanya. Sa ganito, kabilis nag-uusap na kung paano tanggalin ako. Ms. Yulo, 3 araw na, patuloy bumaba ang stock. Ano ang masasabi mo? Yulo Group mayroon na ngayon sariling minahan ng bruto. At isa pa, minahan ng jade at diamante at minahan ng jade. Isang minahan ng jade. Isang minahan ng jade ng minahan ng jade. Ano? Joke lang yan? Parang gulay lang ang minahan? Impossible! Paano mo magagawa magkaroon ng 2 minahan? Bagong kuha na sample ito. Tingnan niya mismo. Galing ba talaga ito sa ating minahan? Miss Yulo, takot ka bang maalis? Huwag ka nang magdrama. Huwag mo kaming lukuhin. Mr. Sai, naalala ko. Meron kang 30% share sa kumpanya. Ngunit, wala na ngayon. Ano ibig mong sabihin? Kanina lang, nag-alala si Mrs. Sai. Nilipat lahat ng shares niya. Umalis ka na. Hindi pwede! Hindi pwede! Kung ayaw mo maniwala, tawagan mo siya. Patay na. Tapos na ako. Ang stock ng Yulo, bumalik na sa normal. Huwag ninyong isipin ang hindi nararapat. Kung hindi, tatanggalin ko kayo. Huwag kang tumingin! Wala ka na sa Yulo Group! Umalis ka na! Justin, nabigo ang plano. Walang kwenta! Hindi mo pa magawa yan? Umuwi ka na! Ako na bahala dito! Huwag ka nang makialam! Faye, bukas na lang tayo mag-mall? Sige, papadala ko na lang yung gamit. Tara, manood tayo ng sine. Faye, di ba kayo nagmamay-ari ng Kayamanan Antiques? Bakit nakapelikula ka? Hindi pwede. Winili ko to sa Go Jewelry Counter. Go Group ang pinakamalaking tagapagdatag ng jade. Paano ako makakabili ng pekeng? Alam mo pa ba kung saan ang counter na yon? Bibigyan mo ako ng alahas? Ang pamilya Go sa Myanmar may maraming minahan. Puro pekeng. Walang katapusan ng kasakiman. Hindi sila makakatakas. Lolo Ernesto, tulong naman. Imbestigahan mo ang jade mine ng Go Group. Carlo, what a coincidence. What are you doing here? I was looking for you. Ate Melissa, naglilibot lang kami. Mahilig ka sa alahas? May counter kami dito. Papamigay ko sa'yo. Huwag na lang. Binili na ako ni Carlo. Hindi ito style ni Carlo. Hindi niya ibibigay sa'yo isang salamin. Walang katotohanan! Binili ito ni Carlo para sa akin sa Go Jewelry Counter. Totoo nga ba? Ito ang tinatawag na lugar ng gulo. Ate Melissa, ganyan na lang. Hatid ko muna si Faye. Magkita na lang tayo. Huwag muna. Binigyan mo ako ng 2 minahan. Hindi pa kita nasasalamatan. Gusto mo taya ko sa kain? Carlo, 2 minahan? Totoo ba ang sinabi niya? Parang hindi naman ako ang nagbigay nun. Ang generous mo. Bakit hindi mo ginagawa sa iba? Mas sigla talaga ang mga bata. Kain tayo ng sabay. Huwag na. Gusto ko lang ang luto ni Carlo. Palagay ko Ate Melissa. Hindi mo pa natikman ang luto niya? Uuwi na kami para kumain. Carlo, sagutin mo. Kasama mo ba ako? O siya? Kung hindi ko maayos sagutin, malalagot ako. Kayo na lang kumain. Bigla akong naalala. Naka-open ang gripo ko. Kailangan akong umuwi. Sirain ang gripo? Sakto, may sasakyan ako. Hahatid kita. Ang daming makeup ng babae. Halatang manloloko. Huwag siyang maagaw kay Carlo. Sasama ako. Si Isabel nasa bahay pa. Ang 3 babae, isang palabas. Ang 3 to, pwede nilang sunugin ang bahay ko. Sunugin ang bahay ko. Ate Melissa, biglang pumasok sa isip ko. Parang naka-off na ang gripo. Hindi ba tayo kakain?
Tara na. Waiter, ilatag lahat ng masarap. Isang bote pa. Ramon Reserve 1982. Wine pa? Busi pa si Carlo mamaya. Juice na lang. Fresh watermelon juice. Paborito niya to. Okay lang. Kahit ano, treat ko ngayon. Sabi ko, treat ko. Paano ka magbabayad, bunso? May pera siya. Malaki ang kinita niya. Hayaan siyang magbayad. Ganto na lang. Kain muna tayo. After natin kumain, saka tayo magbayad. Oh, Bunso, pagod ka na ba sa paglibot? Kain ka ng strawberry cake. Hindi niya gusto yan. Gusto niya? Cherry. Allergic sa strawberry? Kainin mo. Kailan ako naging allergic sa strawberry? Kain ka ng ubas. Ubas? Antioxidant. Ate, papakainin ka. Huwag ng ubas. Kain ka ng orange para sa vitamin C. Kain na. Kain lang ng dahan-dahan. Ako, tumatawag ang phone ko. Lalabas lang saglit. Hello? Lolo Ernesto? Tama ka. Mayroon talaga ang pamilya ko ng pabrika ng fake jade. Gumagamit sila ng art para makasting. Tapos, unang nakakalam, palitan nila ng fake. Okay. Salamat, Lolo Ernesto. Kumusta na ang relasyon mo kay Isabel? Pinauwi ko siya noong nakaraan. Ayaw niya pa. Mukhang gusto ni Isabel sa'yo. Usapan natin to pagkatapos. Lolo Ernesto, pakisend ang address ng pabrika. Bunso, matagal kang tumawag. Baka naman takbo ka na? Paano naman? Miss Yulo, Yulo Group ay akusado ng pagbebenta ng fake jade. Trending na po ito. Babalik ako sa opisina. Go Group, talagang magaling sa pagbaliktad ng usapan. Miss Yulo, wait lang! Miss Yulo, sa social media, ang Yulo Jade Series pinapalitan ng high-end jade ng reject na bato. Totoo ba ito? Ipapangako ko sa inyo, hindi gagamit ng fake na jade ang Yulo Group. Sana ay maniwala kayo. May nagpost ng resibo at report ng ahensya. Paano mo ipaliwanag? Sana ay huwag maniwala sa chismis. Ipapalabas ko ang detalye sa opisyal na page ng Yulo. Ate Melissa, okay ka lang? Bakit ka nandito? Nandito ako para ipaglaban ang kabutihan. Akala nyo hindi ko alam kung sino ang nagpadala sa inyo? Walang interview ngayon ng Yulo. Umalis! 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 Alis na! Umalis na kayo! Bunso, ang gwapo mo kanina. Ate Melissa, trending na ang pagbebenta ng fake jade ng Yulo. Bakit hindi ka pa napapanich? Hindi mapipilit ang totoo. Hindi mapipilit ang peking. Ang hindi ko ginawa, walang makakapagpahamak sa akin. Nahanap na ba ang nagkalat ng chismis? Anonymous lahat ng accounts. Hindi pa natin mahanap. Sumuko ka na, Melissa. Akala mo ba dahil nakakuha ka ng permit? Mananalo ka na? Sino nagpayag sa'yo pumasok? Umalis ka sa opisina ko! ngayong nalantad ang peking jade ng Yulo, ang stock na hirap nating ayusin, bumagsak na naman, di ba? Sumagasa sa pamilya Go? To ang kapalit. Parang gusto mong masuntok ah? Mayabang ka lang. Sumusunod ka lang kay Melissa. Boylet lang! May karapatan ka ba sa harap ko? May oras kang magmayabang, mas maganda, umuwi ka na lang. Ano ibig mong sabihin? Pinagpanggap ni Justin ang jade para sirayan ang Yulo. Hulaan mo, kung ngayon makonfiscate lahat ng fake jade ng Go, ano mangyayari? Paano mo nalaman? Justin, tingnan mo ginawa mo. Ang naming jade factory na confiscate lahat. Hindi pwede. Sinadya mo ba? Walang lihim na hindi nabubunyad. Umalis ka na. Huwag mo dungisan ang sahig ng opisina. Carlo! Papatayin kita! Ginonggo, ang Go Group ay pinasususpetsahang nagbebenta ng fake jade. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Huwag kang kumilos! Bitawan mo ako! Ikaw ang gumawa nito? Wala lang akong ginawa, kundi nakuha ang mali ng pamilya. Go, sa ganoon, hindi na nila kayo mapapahamak. Ang bait mo sa akin. Paano kita mababayaran? Ate Melissa, mga kaibigan tayo. Dapat lang... Alam mo naman hindi kita gusto bilang kaibigan. Wala akong maibayad. Ibibigay ko na lang ang sarili ko.
Ate Melissa, anong sinasabi mo? Nasa opisina tayo. Wala akong nakita. Magpatuloy kayo. Bagong luxury car ito at titulo ng bahay sa Cloudview Mansion. 138. Para sa akin? Oo, alam kong hindi mo kailangan ito. Ngunit bukod dito, hindi ko alam kung anong ibibigay. Hindi mo nagustuhan? Gustong gusto. Siya kagaling pa sa'yo, lalong nagustuhan ko. Gusto mo ba ako? Huwag mo akong bigyan ng palusot. Alam mo naman, ang pagmamahal ko sa'yo ay ang tipo na gusto kitang pakasalan. Ate Melissa, seryoso ka? Mula pagkabata para sa Yulo, kailangan kong magpakatatag. Ikaw lang ang tumulong at nagprotekta. Alam ko maraming magagaling na babae sa paligid mo. Ngunit ako, Melissa, ay magmahal ng buong puso. Tatanungin lang kita, gusto mo ba ako? Ate Melissa, Naiintindihan ko. Maging ate ka na lang sa akin. Hindi. Ate Melissa, misinterpret mo. Ang ibig kong sabihin, ang pagliligawan, dapat lalaki ang magsimula. Mahal din kita. Uy, Bakit ka umiyak? Nagsalita ba ako ng masama? kung magsalita ka ulit ng putol-putol, hindi na kita kausapin. Carlo, nung una kitang nakita, alam ko nang hindi ka ordinaryo. halika, tatay, over ka na. Okay. Halika. Sabi ni Melissa, magbubukas ka ng kumpanya? Kung magkano, kuha ka sa akin account. Tatay! Uminom ka lang ng kaunti. Malapit ka na malasing. Walang problema. Si tatay hindi malasing. Halika. Isa pa. Halika. Okay, uminom lang tatay. Halika. Samahan kita. Halika. Alis na kayo. Hatid niyo siya. Tatay, okay ka lang? Okay lang ako. Sa sofa ka pa rin matutulog? Mas komportable ang kama ng asawa